Nagsisimula ang ating kwento sa lungsod ng Shawnee sa lalawigan ng Jinyan, at nasa klinika ni Dr. Chiang tayo, at may isang taong tumawag sa isang nakatatanda, sinasabing lumaki na ang kanyang tumor. Sa panahong iyon, alam na nga ba ng mga tao kung ano ang isang tumor? Gaano na ba kamoderno ang kanilang kaalaman? Tinanong ng doktor kung gaano kasakit ang kanyang nararamdaman sa kasalukuyan, at sumagot ang matanda na lumala na ito, ngunit kaya pa niyang tiisin. Habang umiinom ng isang tasa ng tsaa, na sa palagay ko ay tsaa nga, tahimik na hiniling ng matanda sa doktor na maging tapat sa kanya, gaano na lang ba ang nalalabi niyang panahon sa mundo? Hindi niya man lang nilingan ang doktor at patuloy lamang na nakatitig sa kanyang tsaa na may lungkot sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ng doktor na bagamat ang kanyang chi ay kasalukuyang nagpoprotekta sa kanyang mga ugat, darating ang araw na magiging labis na ang sakit at tuluyan siyang mababaliw. Isang araw, hindi na siya magigising. Dahan-daang inilapag ng matanda ang kanyang tasa na ngayon ay wala nang lamang tasa ng tsaa sa mesa. Sa labas ng klinika, sinabi niya na pakiramdam niya ay wala nang saysay ang paggamot at pinasalamatan si doktor. Sukli sa lahat ng kanyang nagawa para sa kanya. Bago umalis, iminungkahi niyang dumalaw ang doktor sa pamilya Lu para sa isang hapunan habang siya ay buhay pa. Habang pinapanood ng doktor ang papalayong matanda, nakaramdam siya ng matinding lungkot, tila tanggap na nito ang kanyang kapalaran. Ang tanging hiling lamang ni doktor ay sana'y alagaan pa rin ni Elder Jeshan ang kanyang sarili. Yumuko siya ng may paggalang habang papalayo ang matanda. Habang naglalakad si Jeshan sa ilalim ng mga puno ng pink trumpet, pinagmamasdan niya ang paglaglag ng mga dahon at iniisip na panahon na upang ayusin ang lahat ng kanyang mga ari-arian bago siya tuluyang lumisan. Lahat ng kanyang pinaghirapan sa buhay, ang kanyang pamilya, ang pamilya Lu, ang kayamanang ito na tinuturing niyang higit sa ginto ay kailangang ipasa sa kanyang anak at mga apo. Wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay, ngunit isang bagay ang labis niyang ikinalulungkot, hindi na niya masusubaybayan ang paglaki ng kanyang bunsong apo, si Sei. Isang natatanging bata, may malusog at tila immortal na pangangatawan, isang talento na tiyak na magbibigay ng karangalan sa kanilang pamilya balang araw. Pagdating niya sa tarangkahan ng kanilang tahanan, kusa itong bumukas upang siya'y papasukin. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya, tila may hindi magandang nangyari. Huminto siya, nagmasid sa paligid, at may naamoy siyang hindi pangkaraniwan, dugo. Agad siyang tumakbo papasok ng kanilang palasyo. Sa loob, nagtipon ang mga tao, naguguluhan sa nangyayari. Lumakas ang tibok ng puso ni Jeshan. Pilit niyang tinulak ang mga tao upang makita ang dahilan ng kanilang pag-aalalang reaksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan ang isang bangungot, isang malagim na masaker ang naganap sa loob ng kanyang tahanan. San mang direksyon siya tumingin, bumungad sa kanya ang mga walang buhay na katawan ng kanyang pamilya. Ang mga taong minsang nagpuno ng kanyang tahanan ng tawanan at kasayahan, ngayoy nakahandusay na, wala ng buhay. Nangangatog at nanginginig sa matinding pagkapanglumo, isa-isang tinawag ni Jeshan ang pangalan ng kanyang mga mahal sa buhay, ngunit walang sumagot. Lumapit siya sa kanyang manugang, niyugyug ito at nakiusap, pakibuksan mo ang iyong mga mata. Ngunit hindi ito gumalaw. Sa puntong iyon, lumuhad si Jeshan sa lupa, halos mawalan ng ulirat sa tindi ng hinagpis. Lahat ng mahal niya sa buhay ay nawala sa isang iglap, kasama ang kanyang apo, si Sei. Sino ang may kayang gumawa ng ganitong kahindik-hindik na gawain? Wala namang kaaway ang pamilya Lu, kaya bakit? Bakit kailangang gawin ito sa kanila? Biglang may sumigaw, isang tao ang napansin si Jeshan na hawak na ang isang kutsilyo, nakatutok sa kanyang sariling leeg. Nanginginig, umiiyak, at puno ng pagdadalamati, handa na siyang wakasan ang sariling buhay upang muling makasama ang kanyang pamilya. Dalawang lalaki ang mabilis na tumakbo papalapit sa kanya, sumisigaw, sino ang maghihiganti para sa kanila kung susunod ka rin sa kanila sa kamatayan. Sa narinig niyang iyon, napahinto si Jeshan. Totoo, paano siya makakapaghiganti sa kanyang pamilya kung siya mismo ay magpapakamatay? Ngunit ano pa nga ba ang halaga ng buhay niya? Isang matandang may sakit, mahina at walang laban. Wala nang saysay ang mabuhay kung wala na ang kanyang pamilya. Sa paningin niya, mas mabuti pang tapusin na lang niya ang lahat. Itinaas niya ang kutsilyo, handa nang itarak ito sa kanyang leeg. Hanggang sa isang kakaibang tunog ang pumihil sa kanya.
Isang umiiyak na tinig, mahina ngunit desperado. Agad niyang tinungo ang pinagmumulan ng tunog, hinanap kung saan ito nagmumula. Napansin niya ang isang maliit na bar aisles, dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. At doon niya nakita ang isang sanggol, umiiyak at desperadong humihingi ng kalinga. Nanlaki ang kanyang mga mata, dahil sa buhay pa ang kanyang apo. Mabilis niyang dinampot ang bata, niyakap ito ng mahigpit habang tumutulo ang kanyang luha. Sa kabila ng lahat ng kanyang nawala, isang mahalagang buhay pa ang nanatili. At sa sandaling iyon, sa halip na sumuko, alam niyang kailangan niyang mabuhay para kay Sei. Mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng kanyang tahanan si Jeshan, sinusubukang alamin kung sino ang may kagagawan ng masaker sa kanyang pamilya. Muling sumagi sa kanyang isipan ang ilang taong may matinding pagnanais na lipulin ang kanilang angkan. Tiyak niyang sila ang bumalik upang tapusin ang kanilang layunin. Sa kabila ng labis na pagdadalamati, may mga naroon na bahagyang nabuhayan ng loob nang makita ang bunsong apo niyang si Sei na buhay pa. May nagsabing malamang ay itinago siya ng nakababatang manugang bago pa magsimula ang pag-atake. Lumabas si Jeshan mula sa bahay, may hawak na sibat, at malakas na sumigaw sa mga tao, humihingi ng isang pabor, kailangan niyang tulong sa paglibing sa kanyang pamilya, ngunit kinakailangan niyang umalis agad. Sinabi niyang lahat ng naruroon ay mga saksi, at isinumpo niya sa langit na bago siya mamatay, maghihiganti siya laban sa mga gumawa ng krimen na ito. Ang kanyang mga anak, mga manugang, at mga apo, labis niyang pinagsisihan at ikinalungkot na wala siya roon upang ipagtanggol sila. Sa gitna ng kagubatan, tumatakbo ang matanda, pasa ng kanyang apo sa kanyang likuran. Matagal na mula nang huli niyang ginamit ang kanyang lightning body technique, at dahil dito, bawat bahagi ng kanyang katawan ay sigaw ng sakit. Ngunit sa sitwasyong ito, ang kaligtasan ay pinakamahalaga. Isang talam ang muntik ng tumarak sa kanyang ulo, ngunit sa huling segundo, nagawa niyang iwasan ang tahimik na pag-ataking iyon. Dahil pasan niya ang kanyang apo, bawat galaw niya ay kailangang maging maingat, napagtanto niyang isang patibong ito. Tumilapon paitaas ang paa ng isang ninja, at mula sa kanyang sapatos, lumabas ang isang matalim na talam na bumagsak pababa, handang sumibat sa matanda. Ngunit muling nakaiwas si Jeshan sa pamamagitan ng isang pagulong sa hangin. Ang kilos ng kaaway ay simple, kaya't posible itong talunin ng mabilis, lalo pat mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Isang sipa ni Jeshan ang muntik nang tumama sa mukha ng kalaban nang biglang may kakaibang tunog na pumuno sa paligid. Nang tingnan nila, nasa posisyong depensibo ang ninja, ngunit hindi naman ito tinamaan. Nasa lupa na si Jeshan, nanginginig. Naguluhan ang kanyang kalaban. Ang tunog na iyon ay nanggaling sa kanyang likuran, isang pagkalas. Hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang dating antas ng pakikipaglaban tulad ng dati. Labis itong nakakabigo. Kung 10 taon lang sana ang nakalipas, tiyak na patay na ang ninja na ito. Ngunit wala siyang oras para magreklamo. Ang kaligtasan ni Sei ang pangunahing layunin. Mabilis niyang tinakbuhan muli ang kagubatan, pasa ng bata, ngunit nagsimulang habulin siya ng ninja. Umiiyak na ang katawan ng matanda sa matinding sakit. Napasigaw siya sa kaaway, "Wala ka bang puso? Atakehin ang isang sanggol at isang matanda, napakaduwag mong nilalang." Isang talam ang bahagyang samugat sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang mga salita. Hindi niya makukumbensi ang kanyang kalaban sa ganitong paraan. Nakakalungkot, maging si Naruto ay malulungkot dito, naisip niya. Masyado siyang dahado. Kung magpapatuloy siya sa pagtakbo, lalo lamang siyang magiging marupok. May isa na lang siyang pagpipilian, kung hindi niya aalisin ang hadlang na ito ngayon, sila ni Sei ang magdurusa sa huli. Sumugod ang lalaki, handang tapusin silang dalawa ng sabay. Ito na ang huling pagkakataon. Hinigpitan ni Jeshan ang hawak sa kanyang sibat, itinutok ito sa kalaban. Ngunit nahalata ng ninja ang kanyang kilos at tumalon paitaas upang iwasan ang pag-atake. Alam niyang may pagkakataon siya ngayon. Huminga siya ng malalim at ginamit ang isang teknik na tinatawag na Lion's Roar. Direktang tinamaan ng alingawngaw ang ninja, dahilan upang mahulog ang kanyang mga espada. Sinamantala ito ni Jeshan at ginamit ang kanyang tunay na teknik sa sibat, ang unang galaw ng Supreme Flash Pursuit. Bumaon ang sibat sa kalaban, itinulak siya paatras at ibinalibag sa isang puno ng may matinding puwersa.
Hingal na hingal, inihawak ng matanda ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod upang suportahan ang kanyang bigat. Lumapit siya sa ninja na ngayon ay nakapako sa puno, talunan. Sinampal niya ito sa mukha. At kanyang sinabi na sinabihan niya na ito na tumigil na sa paghabol sa kanya. Napakabastos mong nilalang. Nahulog ang maskara ng lalaki. Tiningnan ito ni Jeshan, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanyang kalaban. Hindi niya ito nakilala, tulad ng inaasahan. Ngunit kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito. Maging kung tatanggi itong magsalita, may isang bagay siyang napansin, isang tato ng dragon sa leeg ng lalaki. Ito lang ang nag-iisang piraso ng impormasyon na maaari niyang makuha sa ngayon. Muling umiyak si Sei, kaya't sinubukan siyang pakalmihan ni Jeshan. Ang ikinagulat nito ay ngayon lamang siya nagsimulang umiyak. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, isinumpa ni Jeshan na ipaglalaban niya ang kanyang apo anuman ang mangyari. Sa kanyang sinabi, ngumiti ng matamis ang bata, isang ngiting nagbigay liwanag sa kanyang pusong wasak na salungkot. Lumipas ang oras at dumilim na ang kalangitan. Sa tuktok ng isang bundok, abala ang matanda sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang apo. Alam niyang gutom na ito kaya gumagawa siya ng isang uri ng lugaw upang mapakain ang bata. Kahit na may dalang gatas at kaunting supply mula sa isang kalapit na nayon, hindi niya kailanman inakala na ganito ang magiging huling bahagi ng kanyang buhay. Iniabot niya ang mangkok kay Sei at sinabing ligtas ng inumin ang gatas matapos itong pakuluan. Agad namang nilagok ito ng bata, at pinuri siya ni Jeshan. Napakatalino mong bata, aniya. Napakabata mo pa, pero nagawa mong inumin ang gatas na iyon. Matapos ang pagkain, dinilaan ni Sei ang kanyang labi, waring nasiyahan sa kinain. Sa sandaling iyon, ipinangako ni Jeshan sa sarili na walang ibang paraan, gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang kanyang apo. Handang-handa siyang ipaglaban at alagaan ito, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa matinding pagsubok. Ngunit biglang sumabog ang sakit sa kanyang ulo. Napapitlag si Jeshan nang maramdaman niyang tila may pumutok na ugat sa kanyang sentido. Napakawalan niya ang mangkok ng gatas, at bumagsak ito sa lupa. Malakas siyang napasigaw sa sobrang sakit. Ang kanyang tumor ay umatake ng napakabagsik, at naramdaman niya ang pinakamatinding sakit ng ulo sa buong buhay niya. Sa matinding paghihirap, napaluhod siya sa lupa, halos mawalan ng malay. Nagsimulang bumalik sa kanyang isipan ang mga babala ng doktor, darating ang araw na ang sakit na ito ay magiging hindi na niya matitiis, at unti-unti siyang mawawala ng katinoan hanggang sa hindi na siya magising. Habang lumalapit si Sei, gumagapang patungo sa kanya at umiiyak, napahinga ng malalim ang matanda. Hindi pa panahon, hindi siya maaaring bumigay ngayon. Sa kanyang pag-aalala, naalala niya ang isang bagay na iniabot sa kanya ng doktor noong huling pagkikita nila. Isang bagay na hindi gamot, kundi lason. Ang nerve suppression pill, isang lason na hindi agad pumapatay, ngunit ginagamit upang pahirapan ang mga bihag sa matinding sakit. Sinabi ng doktor na dalhin niya ito palagi para sa pinakamatinding emerhensya. At ang sandaling iyon ay dumating na. Nagsisimula ng mawala ang kanyang katinoan, kaya agad siyang bumunot mula sa kanyang kasuotan. Alam niya ang epekto ng lason na ito, isang gamot na magdudulot ng matinding paghihirap sa sinumang iinom nito. Ngunit kung hindi niya ito gagamitin upang supilan ang kanyang tumor, mamamatay siya rito ngayon at mauuwi sa wala ang lahat ng kanyang ginawa upang protektahan si Sei. Napakalupit ng sakit, napasigaw siya at lalong humagulgol sa takot ang sanggol. Kahit hindi nito lubusang nauunawaan ang nangyayari, nadama nito ang kaunos-lunos na kalagayan ng kanyang lolo. Ngunit hindi siya maaaring mamatay. Hindi ngayon. Buong tapang niyang nilunok ang lason. Sa sandaling bumaba ito sa kanyang lalamunan, agad niyang naramdaman ang epekto, isang matinding hapdi na tila lumiliyab sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit na dulot ng Miri poison ay hindi sapat upang tapusin ang kanyang buhay. Lalong lumaki ang mga ugat sa kanyang katawan, at lalo pang lumala ang kanyang paghihirap. Sa puntong iyon, mahirap nang matukoy kung ang sakit ay mula sa tumor o sa lason mismo. Dahan-daang nagdilim ang kanyang balat, at patuloy siyang dumaan sa matinding paghihirap. Tumagal ito ng napakaraming oras, o baka ilang minuto lamang iyon, ngunit sa kanya ay parang walang katapusan. Hanggang sa wakas, nagising siya.
At nang bumangon siya, natanto niyang ang kanyang katawan ay hindi pa rin sumusuko. Kahanga-hanga pa rin ito, mas matibay pa kaysa sa inaakala niya. Mas malakas pa ito kaysa sa katawan ng isang lalaking sanay sa pagbubuhat at pagsasanay sa jiu-jitsu. Nagtagumpay ang lason sa pagpapahaba ng kanyang buhay, kahit pansamantala lamang. Nabuhay siya, ngunit alam niyang hindi niya matitiyak kung kailan muling babalik ang sakit. Kahit na makakatulong ang lason upang mapanatili siyang buhay ng mas matagal, may hangganan pa rin ito. Kailangan niyang manatiling buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Sei. Habang natutulog ang bata sa lilim ng isang puno, siya naman ay nakahiga sa mainit na lupa. Alam niyang may isang paraan lamang upang makuha ang katawan na kinakailangan upang malabanan ang kanyang tumor at maprotektahan si Sei mula sa panganib. Body and bone reconstruction, isang teknik ng cultivation na tumutulong sa mga mandirigma upang makamit ang perpektong katawan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Upang makamit ang perpektong katawan, kinakailangan ni Jeshan ng kabuoang 180 taon ng panloob na chi na pagsasanay. Sa kasalukuyan, nasa 150 taon pa lamang ang kanyang chi, kaya naisip niyang posible pa ba siyang umabot sa 180 taon sa kanyang kalagayan. Kung magsasanay siya, maaaring abutin ito ng maraming taon, o baka higit pa. Dahil dito, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga kasuotan, itinanim ang kanyang sibat sa lupa, at nag-isip. Noon, nabuhay siya ng walang pagsisisi, ngunit ngayon, mayroon siyang isang bagay lamang sa kanyang isipan. Si Luan Shan, ang lolo ni Lin Xiao, ay hinding-hindi mamamatay. Sa malayo, isang maliit na nayon ang naliliwanagan ng ilang parol. Sa loob ng mga simpleng bahay, tahimik na namumuhay ang mga tao. Matapos ang ilang araw ng pagkain ng ugat ng halaman upang mabuhay, natagpuan ni Jeshan ang nayong ito. Tiningnan niya ang malalaking mata ni Se, at hindi niya maiwasang isipin kung bakit tila kahawig ng isang dito ang silweta ng kanyang apo. Tinitigan niya ang kanyang maliit na apo at tinanong, kung gutom na ba ito. Ngayoy nakahanap na sila ng isang nayon, maaari na nilang punuin ang kanilang sikmura. Biglang sumangga sa hangin ang isang nakakagutom na amoy na pumuno sa ilong ng matanda. Agad siyang lumingon sa pinagmulan ng bango. Doon, may mga pulubing nagluluto ng isang nilagang manok. Masaya ang mga ito, sapagkat matagal na rin mula noong huli silang nakatikim ng ganitong karangyang pagkain. Lumapit si Jeshan at sinabing, napakabango ng inyong niluluto. Lumingon ang mga pulubi sa kanya na may bahagyang pagkadismaya, iniisip na baka kailangan nilang ibahagi ang kanilang pagkain. Nagtanong ang isa sa kanila na kung sino ito. Agad naman na sumagot si Jeshan na isa lamang siyang gutom na manlalakbay. Pinagmasdan niya ang tatlong lalaki at napansin niyang may suot silang sinturon na may kakaibang buhol. Napagtanto niyang sila ay mula sa beggar sect. Pati na rin ang mga pulubi, may sarili ng samahan. Base sa mga buhol sa kanilang sinturon, isa sa kanila ay nasa isang ranggo, habang ang dalawa naman ay nasa pangalawang ranggo. Maaari silang maging kapaki-pakinabang, hindi lang sa pagkain kundi pati na rin sa impormasyon. Nagsaad si Jeshan, na kung maari ba siyang humingi ng kaunting pagkain. Napangisi ang isa sa mga pulubi, at kanyang sinabi na hindi niya inakalang may isang marangal na tao na hihingi ng pagkain sa kanila. Isa sa tatlo ang nagreklamo, sinasabing mukhang nais ng matanda na agawin ang kanilang pagkain. Ngunit bago pa ito makapagsalita pa, tinakpan ng isa pa ang kanyang bibig at iniimbitahan si Jeshan na sumali sa kanila. Agad naman na nagpasalamat si Jeshan dito, at kanyang nasabi na tunay ngang mapagkakatiwalaan ang beggar sect. Habang tinatapos ng isa ang pagluluto, bigla itong napahinto, at kanyang sinabi na nakalimutan niya ang asin, kaya nagpaalam siya na kukunin niya muna ito. Walang problema, sagot ni Jeshan habang naupo sa harap ng apoy. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may masamang balak ang mga ito. Nakilala siya ng mga pulubi bilang patriarka ng pamilyang Lu dahil sa kanyang kasuotan at sa batang dala niya. Sa kasamaang palad, hindi sila kasing biyutong tao gaya ng inaakala ng matanda. Napagdesisyonan nilang bihagan siya, ano bang lakas pa ang natitira sa kanya?
Isa na lamang siyang butot balat, bulong ng isa. Ni hindi niya na siguro magamit ng maayos ang kanyang sandata. Kailangan lang nating umatake sa tamang pagkakataon, sabi ng isa pa. Sa hindi kalayuan, bumalik ang isa sa kanila. Mukhang hindi ko naman pala nakalimutan ang asin, sabi nito habang papalapit sa kaldero. Ngunit pagtingin niya, wala nang laman ang kaldero. Nilantakan na lahat ni Jeshan ang pagkain. Napakasarap ng inyong luto, wika ng matanda habang iniaabot ang isang katsarang puno ng pagkain kay Se, at kanyang sinabi dito na kumain ito dahil sa masarap ang lutong ito. Nanlaki ang mata ng mga pulubi. Napagtanto nilang hindi ordinaryong matanda ang kanilang kaharap. Sa malamlam na liwanag ng apoy, nagbago ang tingin ni Jeshan, mula sa isang payapang matanda patungo sa isang nakakatakot na mandirigma. Tila may nakita akong mga taong konektado sa mga demonyong pumatay sa aking pamilya, malamig niyang sabi. Nagulat ang mga pulubi, hindi nila inasahang may pandinig pala ang matanda upang marinig ang kanilang mga plano. Patayin ang matandang yan. Sigaw ng kalbo habang inaatake siya ng lahat gamit ang mga kawayan. Isa sa mga kalaban ng halos makasuntok kay Jeshan. Isipin mo na lang ito bilang biyahe papuntang impyerno. Sigaw nito, ngunit hindi gumalaw si Jeshan. Mabilis niyang itinaas ang kutsara at ginamit ito upang salagin ang suntok ng kalaban. Dahil dito ay naputol ang braso ng kalaban sa isang iglap. Napasigaw ito sa sakit. Isa pang kalaban ang lumusab mula sa likod, minumura ang matanda. Isang maliit na pagsabog ang narinig. Sa isang iglap, ang kutsara ay nakatarak na sa noo ng kalaban. Bumagsak ito at nawalan ng malay. Sa isang segundo lamang, dalawa na ang kanyang natalo. At may isa pang paparating mula sa itaas. Sumigaw ang kalbo, napatayin si Gan. Tinatawag siyang duwag, ngunit mahinahong itinaas ni Gan ang kanyang kamay, binali ang kawayan, at agad niyang sinakal ang lalaki. Dahan-daang tumayo si Jeshan habang hawak pa rin sa leeg ang kalbo, at tinanong kung ang beggar sect ba ang nag-utos sa kanila na gawin ito. Nanginginig sa takot, nakiusap ang lalaki na siya'y patawarin. Walang halaga kung utos man ito ng beggar sect o hindi, malamig na tugon ni Jeshan. Ang gusto niya ay ang katotohanan, o bubuksan niya ang iyong tiyan at ipapakita sa iyo ang laman nito. Sa takot, agad na nagpaliwanag ang kalbo. Isa itong malaking pagkakamali. Wala kaming kinalaman sa pagpatay sa iyong pamilya. Sumusunod lang kami sa utos ng alliance. Napakunot noo si Gan. Aling alliance ang tinutukoy mo? At kailan pa ako nagkaroon ng patong sa ulo? Isa sa mga tauhan, ang may nabaling braso, ay mabilis na naglabas ng isang papel mula sa kanyang damit at iniabot ito kay Jeshan. Lu Jeshan, patriarka ng winasak na pamilyang Lu, nabaliw matapos mahulog sa isang chi anomaly. Iyon ang nakasaad sa wanted poster. Ayon dito, ang Mirim Alliance ay naglabas ng pabuya upang hulihin siya, isang baliw na gumagala at pumapatay ng mga inosenteng tao. Napamura si Jeshan habang dinudurog ang papel sa kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala sa nabasa. Isa itong kasinungalingan. Alam ng sinuman sa Jinyang County ang tunay na kwento sa likod ng pagpatay sa kanyang pamilya. Kung gayon, ang pagbibigay ng Mirim Alliance ng pabuya laban sa kanya ay may dalawang posibleng dahilan, sila ang may kinalaman sa insidente, o isang makapangyarihang tao mula sa loob ng Alliance ang nagmamanyobra sa lahat ng ito. Ngunit nagtataka siya kung bakit. Dahil dito, mas lalo pang nagpatuloy si Jeshan sa kanyang pagmumuni at pagsasanay. Alam niyang kung buong Alliance ang kanyang kalaban, hindi sapat ang 5 taon ng pagsasanay. Para itong bato na sinusubukang basagin ng isang maliit na bato. Ngunit kahit gaano pa ito kasakit, kahit gaano pa kahirap, kakayanin niya. Para sa kanyang apo, titiisin niya ang lahat. Kung mapapatunayan niyang ang Mirim Alliance ang dahilan ng pagkawasak ng pamilyang Lu, isinumpo niya sa sarili na walang sinumang bundok ang makakahadlang sa kanyang paghihiganti. Kahit pa kailangan niyang hampasin ang batong iyon ng 1,000,000 beses, wawasakin niya ang Mirim Alliance hanggang sa pinakahuling abo nito. Sa puntong iyon, humawak siya ng isang bato at gamit ang kanyang palm technique, dinurog niya ito sa kanyang kamay. Ngunit isang tanong pa rin ang bumabagabag sa kanyang isipan, bakit ang Orthodox sect ng Mirim Alliance, na noon pa man ay nagtataguyod ng katarungan, ay gumawa ng ganitong kalapastanganan sa kanya. Biglang umiyak si Seal. Lumingon si Jeshan at tinanong kung gutom na ito.
Binigyan niya ito ng gatas, ngunit tinitigan lamang ito ng bata at hindi ininom. Kaya nagtaka siya kung panis na ba ito. Itinapon ni Seal ang gatas, ngunit mabilis namang sumunggab ang matanda upang saluhin ito, ayaw niyang masayang ang pagkain. Napatawa siya, saka muling iniabot ang tasa sa bata. At kanyang sinabi na halos matapon niya na ang lahat. Kailangan mong inumin ito upang lumakas at aking malusog. Ngunit tila hindi mahilig sa gatas ang bata. Para bang anak ito ng isang Edward Elric, hindi niya ito gusto. Pinagpag niya ang tasa palayo. Napatawa si Jeshan, at kanyang sinabi na may ugali kang taglay na akma sa isang elf. Pagkatapos, mula sa kung saan, inilabas niya ang isang skewer ng inihaw na karne ng kuneho, at kanyang sinabi na kung ito ang gusto ng kanyang apo. Nanlaki ang mata ni Seal sa tuwa, at nagsimulang tumulo ang kanyang laway. Ngunit biglang iniurong ng matanda ang karne. Wala ka pang sapat na ngipin para nguyain ito. Nagsimulang magprotesta ang bata, pumapalag at tila nais agawin ang karne. Nakangising lumapit si Jeshan at sinabing, bibigyan niya ito, pero kailangan tawagin muna siya nitong lolo. Pinilit ni Seal na magsalita. Bagamat mabagal, unti-unting lumabas ang tunog sa kanyang bibig. Namangha si Jeshan. Kahit napakabata pa ng kanyang apo, napakabilis ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang pag-unlad ay hindi pangkaraniwan. Muling tumingin ang bata sa kanya at tinawag siya ng mas malinaw na lolo. Paulit-ulit niyang sinabi ito. Sa puntong iyon, nalaman ni Jeshan ang katotohanan, taglay ni Seal ang isang hindi pangkaraniwang katawan. Isang katawan na tila walang kamatayan. Alam ng matanda na hindi pa maaaring kumain ng karne si Seal, kaya nangako siyang hahanap ng mga sangkap upang makapagluto ng lugaw para sa kanya. Nang dumilim na ang paligid, nakarating sila sa isang abandonadong bayan. Nakasombrero si Jeshan, tinatakpan ang kanyang mukha upang maiwasang makilala. Hindi niya alam kung gaano nakalawak ang pagkalat ng wanted poster na may kanyang mukha. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang babaeng naglalakad sa unahan niya. Lumapit siya at magalang na humingi ng permiso upang makausap ito. Tinanong siya ng babae na kung ano ang kailangan nito. Agad naman na sumagot si Jeshan, na naghahanap lang siya ng kahit anong pagkain para sa kanyang apo, dahil sa ilang araw na itong hindi kumakain, at nag-aalala siya para sa kalusugan nito. Tiningnan ng babae ang bata at sinabing, napakaganda niya. Sayang naman kung ilang araw na siyang hindi kumakain. Napaisip ang babae saglit bago nagsabi, nagkataon lang na may natitira pa akong gatas sa dibdib. Gusto mo bang pakainin ko siya? Labis na natuwa si Jeshan, at kanyang sinabi na kung talaga bang ayos lang ito sa babae. Napangiti ang babae, at kanyang kinumpirma ito, at kanyang sinabi na lahat ng sanggol ay nangangailangan ng gatas upang lamaking malakas at masaya. Kinuha ng babae ang sanggol sa kanyang mga bisig habang nagpasalamat ang matanda. Sinabi ng babae na tumalikod muna siya sandali habang pinapakain niya si Seal, at sinunod ito ni Jeshan. Hindi niya inasahan na makakahanap siya ng taong makakatulong sa kanya sa ganoong oras. Napakaganda ng pagkakataon, halos hindi ka panipaniwala. Habang nag-iisip, tinanong niya ang babae, ikaw ba? Kumakain ka ba ng sapat? Ngunit wala siyang narinig na sagot sa babae. Muli niyang tinawag ang babae, ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Agad siyang lumingon upang tingnan ang nangyayari at nakita niyang tumatakbo na ang babae, bitbit si Seal sa kanyang mga bisig. Napasigaw si Jeshan, at kanyang tinatanong ang babae na kung anong ginagawa nito. Ngunit isa lang ang lumalabas sa bibig ng babae habang tumatakbo, nayayaman na siya ngayon. Ngunit sa isang iglap, isang mabilis at malakas na paggalaw mula kay Jeshan ang nagpabagsak sa babae. Tumilapon si Seal mula sa kanyang mga bisig, ngunit mabilis siyang sinalo ng matanda. Nakangiti ang bata, waring nasiyahan sa nangyari na para bang isang laro lang ang lahat. Sa kabilang banda, ang babae ay nakahandusay sa lupa, pinigilan mula sa pagbagsak ng dulo ng sibat ni Jeshan. Anong klaseng kabaliwan ito? Tanong ng matanda. Bakit mo ginawa to? Ngunit bago pa siya makasagot, isang bagay ang umagaw sa atensyon niya. Sa dingding ng isang gusali, may dalawang larawan ang kanyang mukha at ang kay Seal. Maging sa maliit na bayang ito, mayroon ng wanted poster laban sa kanila at hinahanap na sila. Hindi niya alam na pati ang kanyang apo ay may patong na rin sa ulo.
Ayon sa impormasyon, siya umano ang dumukot sa bata at pag-alagala kasama ito. Nag-alok ang Miriam Alliance ng malaking gantimpala sa sinumang makapagdadala kay Seal sa kanila. Nayanig ang matanda sa kanyang nabasa. Bakit gusto ng Miriam Alliance si Seal? Hindi nga nila dapat alam na buhay pa siya. Maya-maya, may mga taong papalapit sa kanila. Napansin ito ni Jeshan. Ngayon, malinaw na sa kanya hindi lamang mga mandirigma ang kanyang dapat katakutan. Ang kanilang wanted posters ay nagkalat sa buong Shawnee Province. 3 lalaki ang lumapit sa poster at nagsimulang pag-usapan kung paano naging wanted ang matanda. Lahat ay naniwala sa kasinungalingang siya ang pumatay sa sarili niyang pamilya matapos siyang mabaliw. Napabuntong hininga si Jeshan. Mas mahalaga pa sa kanya ang kanyang dangal kaysa sa kanyang buhay. Ang ganitong reputasyon ay isang matinding dagok sa kanya. Isa sa mga lalaki ang nagsabi, hindi pa katagalan, may isang pamilyang tinawag na Back family na inatake rin. Pinulbo sila sa isang gabi lang. Napatigil si Jeshan. Alam niya ang pamilya Back, mas malaki ito kaysa sa kanyang pamilya, at may ilan pang unang ranggong mga mandirigma. Isang lalaki ang nagpatuloy, ang pinakakakaiba rito ay hindi nila natagpuan ang bangkay ng kahit isang bata. May ilang mga saksi na nagsabing may mga taong dumukot sa mga bata bago nawasak ang pamilya Back. Napakunot-noo si Jeshan. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Ang grupong sumalakay sa pamilya Lu ay siya ring umatake sa pamilya Back. Bukod pa rito, hindi lang basta kung sino ang maaaring sumire sa isang pamilya tulad ng sa kanya at sa bayo sa loob ng isang gabi. Maaari ba talagang isang tao mula sa alyansa ang may kagagawan nito? Ang tanong ay bakit? Ngunit bago pa niya mapag-isipan ito ng mas malalim, nagsalita si Se, Lolo, kaya't agad niya itong nilingan. Noong panahong iyon, naging malaking usap-usapan ang balita na ipinanganak si Seal na may katawan ng isang immortal. Maging ang alyansa ay nagpadala ng elixir bilang regalo upang palakasin siya, isang handog para sa kanilang pamilya. Isang masayang okasyon iyon para sa buong Django, lalo na't si Seal ay ipinanganak na may parehong uri ng katawan tulad ng Empress ng Espada, ang pinakadakilang mandirigma sa kasaysayan. Alam na alam ng alyansa ang tungkol sa pag-iral ni Se. Sa huli, ang layunin ng mga walang awang halimaw na iyon ay walang iba kundi ang puksensya at ang kanyang buong pamilya, at agawin si Seal. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa matinding galit, at sinimulan niyang sampain sila sa kanyang isipan. Kahit pa siya'y lubusang nawalan ng katinuan, hindi niya kailanman magagawa ang ibinibintang sa kanya. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ng matandang lalaki, natano siya ng mga tauhan mula sa sekta ng pulubing mandirigma. Alam nilang hindi siya maaaring makalayo dahil may bitbit siyang sanggol. Isa sa kanila ang nagkomento na ang naging pagkakamali ng matanda ay ang hindi niya pagpatay sa kanila noon. Ngayon, kasama na nila ang pinakamahusay na mamamatay tao sa kanilang lugar. Nagtawanan sila ng tahimik. Sinabi ng mamamatay tao na siya mismo ang magdadala sa maglolo sa Miriam Alliance. Kumpirmado ito ng iba pang mga lalaki, na nagsabing maaari niyang gawin ang anumang naisin niya. Habang minamasdan ang sitwasyon, nagwika ang mamamatay tao na tila napakapalad ng gabing iyon para sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon siya ng pagkakataong gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili ng ganoon kadali. Ngunit habang iniisip niya ang kanyang swerte, bigla niyang napansin na nawala na sa kanyang paningin ang matandang lalaki. Litong-lito siya, sa pag-aakalang naroon pa rin ito, hindi niya napansin ang presensyang nasa likuran niya. May madilim na ekspresyon sa mukha ng matanda, at sa isip niya, kahit tuluyan siyang mabaliw, wawasakin niya ang sinumang nagkasala sa kanya. Si Jeshan ay handa ng pukse ng mamamatay tao nang biglang muling nagsalita si Se, Lolo. Napatingin ang lahat sa kanyang direksyon. Ngunit nang lumingon sila, wala silang nakita, kaya't lalo silang nalito. Sigurado silang may narinig silang nagsalita. Samantala, mabilis na tumatakbo sa mga bubong si Jeshan. Iniisip niya kung gaano siya kalapit sa pagkawala ng kanyang katinuan at kung gaano siya nagalit sa kanyang sarili dahil sa kanyang kahinaan. Kung nakakita siya ng dugo sa sandaling iyon, malamang na naging isang baliw na mamamatay tao na siya, tulad ng nais ng mga halimaw mula sa Miriam Alliance. Tinawag siyang muli ni Seal, at pinakalma niya ito, sinasabing hindi na niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay muli. Sa pananaw ni Jeshan, si Seal ay tunay na isang gabay ng swerte.
Kung hindi siya tinawag ng bata sa tamang sandali, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring nangyari sa kanya? Nang mapagtanto niyang silang maglolo ang naging target ng lahat, alam niyang kailangan niyang makahanap ng isang ligtas at tagong lugar kung saan walang makakahanap sa kanila. Lumipas ang 2 buwan. Habang naglalakad ang matandang lalaki na may kargang apo sa kanyang likuran, may nakita siya at tinawag si Se, na tila natutulog. Tinanong niya ito kung nakita rin niya. Sa wakas, nakahanap na sila ng isang lugar na maaaring maging kanilang tahanan. Itinuro ng matanda ang isang maliit na bahay. Hindi ito nasa maayos na kalagayan, ngunit para sa kanila, isa na itong palasyo. Mayroon pa itong hardin at isang maliit na fountain na maaari nilang magamit. Para sa kanya, isa itong biyaya. Maingat na pumasok si Jeshan sa bahay. Maaaring may mga panganib pa rin sa loob. Dahan-daang binuksan niya ang pinto at sinuri ang paligid. Kahit mukhang matagal nang walang nakatira roon, nakakagulat na malinis pa rin ang loob. Nananatiling nasa maayos na kondisyon ang mga muebles. Habang masusing ini-inspeksyon ang lugar, napansin ng matanda ang isang maliit na kaong jade. Nagtaka siya kung may laman itong anumang bagay na maaari nilang ipalit para magkaroon ng pera. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Nakatagpo siya ng ilang throwing needles. Marahil ay isang dalubhasa sa panloob na chi ang nanirahan doon bago sila. Nakakita rin siya ng isang 7 kwerdas na zither, isang bihirang kombinasyon. Habang iniisip ito, napagpasyahan ni Jeshan na ang dating nanirahan doon ay hindi isang karaniwang tao. Gayunpaman, nagdesisyon siyang manatili pa rin doon. Pagsapit ng gabi, nailawan na ang bahay at nagluluto siya ng pagkain para sa kanila. Pagpasok niya sa loob dala ang isang tray, masayang inanunsyo ng matandang lalaki kay Sil na handa na ang hapunan. Sa sobrang tuwa ng batang babae, hindi na niya maitago ang kanyang gutom. Sa kabila ng kanyang murang edad, kaya na niyang tularan ang mga sinasabi ng kanyang lolo. Sagot niya, gutom na ako. Nalabis na ikinatuwa ng matanda. Habang kumakain si Sil, naalala ng matanda ang kanyang bunsong anak noong sanggol pa ito. Kumain ito ng walang pag-aalinlangan. Sa buong buhay niya bilang isang mandirigmang martial artist, ngayon lang niya tunay na naunawaan kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng kanyang manugang sa pagpapalaki ng isang bata. Naisip niya na sana ay mas pinapurihan niya ito noon habang magkasama pa sila, ngunit hindi niya kailanman inakalang mawawala ito sa kanya ng ganoon kabilis. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita si Sil, "Lolo, umiiyak ka ba?" Agad niyang itinago ang kanyang emosyon at sinabing dahil lang iyon sa usok mula sa pagkain. Tumayo siya at sinabing papatayin niya ang kalan, sandaling iniiwan si Sil sa loob ng bahay. Habang pinagmamasdan siya ng bata, nagsimulang mag-isip ang matanda, napakahina ba niya para ipakita ang kanyang kahinaan sa sariling apo. Masyado na ba siyang napagod sa palaging paglalagalag? Simula nang matuklasan niya ang sabuatan ng Mirim Alliance, ang tanging nasa isip niya ay paghihiganti. Gayunpaman, maaari pa iyong hintayin. Ang pinakamahalaga ngayon ay palakihin si Sil upang lamaking malusog at malakas. Siya ang kanyang prioridad. Pagsapit ng umaga, sinuri ni Janen ang lupa at napansin niyang mataba ito, perpekto para sa pagtatanim. Malapit pa ang balon, kaya't naisip niyang simulan ng isang gulayan upang mapakain ng maayos si Sil. Habang hinuhukay ang lupa gamit ang asarol, kitang-kita ang lakas ng kanyang katawan, ngunit biglang may kumalabog sa kanyang likod. Napangiwi siya sa matinding sakit. Nang marinig niya ang tinig ni Sil, napalingon siya at laking gulat niya nang makita ang bata na nakatayo ng mag-isa. Mabilis itong natututo, kaya't inudyukan niya itong subukang maglakad. Sinubukan ni Sil, ngunit nadapa ito matapos matapilok sa isang bato. Mabuti na lamang at nasalo siya ng matanda bago tumama sa lupa. Ikinagalak niya ang mabilis na paglaki ng bata. Tinanong niya ito kung gusto nitong makipaglaro sa kanya sa paligid ng bahay, at tumanggo ito ng sabik. Nagsimula silang maglakad magkasama, ang matanda, bahagyang nakayuko dahil sa sakit sa likod, ngunit masaya pa rin nakasama ang kanyang apo. Muling lumipas ang isang gabi. Habang pinagmamasdan ni Jeshan si Sil na mahimbing nang natutulog, inisip niya na siguro'y pagod ito matapos matutong maglakad. Napakapayapa nitong matulog, tulad ng isang anghel. Naisip niyang kailangang pakainin ito ng karne kinabukasan.
Kinuha niya ang kanyang sibat at nagdesisyong mangaso. Tumakbo siya ng mabilis sa kagubatan, iniisip na nagiging mas mailap ang mga hayop sa dilim. Ginamit niya ang kanyang teknik sa kidlat upang mapabilis ang kanyang kilos. Sa isang iglap, may naramdaman siyang presensya kaya't agad siyang huminto. Tila may isang malaking hayop sa paligid. Kung hahayaan niya itong gumala, maaari nitong sirain ang kanyang hardin. Muling tumakbo si Jeshan upang subaybayan ang hayop, balak niyang hulihin ito para gawing pagkain, basta't matanggal niya ang amoy nito. Ngunit biglang may nakapukaw ng kanyang pansin, may mga tao sa malapit. Nagulat siya, hindi niya inakala na may iba pang tao sa bundok bukod sa kanila ni Seal. May isang malaking lalaki na kausap ang dalawa pang kasamahan nito. Narinig niyang tinatanong nito kung bakit sila nahuli at kung dinala ba nila ang bayad sa buwis mula sa mga walang kwentang iyon. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa malayo, naisip ni Jeshan kung isang tagwan ba ng mga bandido ang bundok na iyon. Tinanong ng malaking lalaki kung nasaan ang iba pa, at sumagot ang dalawa na ang kanilang suporta ay mula sa Wudang sect at na 2 tawista ang nagpo-protekta sa kanila. Nagulat ang unang lalaki at tinanong kung ang ibig sabihin nito ay napatay ng mga tawista ang kanilang mga kasamahan. Kinumpirma ito ng lalaking may mahabang buhok, sabay hingi ng paumanhin. Ngunit idinagdag niya na nagawa nilang mapatay ang isa sa mga tawista, na isang alagad ng ikalawang henerasyon ng Wudang sect. Tinanong naman ng lalaking may bandana kung ano ang nangyari sa isa pa, at sumagot ang lalaking may mahabang buhok na nakatakas ito nang dumating ang mga reinforcement ng mga bandido. Sa galit, sumigaw ang lalaking may bandana at tinawag na mga duwag ang dalawa. Sinabi niyang kung balak nilang pumatay ng mga tawista, dapat pareho nilang pinatay ang mga ito, hindi lang ang isa. Ngayon, tapos na sila, tiyak na magpapadala ang Wudang sect ng puwersang magpaparusa sa kanila. Nakikinig mula sa malayo, sumang-ayon ang matandang lalaki, dapat nga nilang pinatay ang lahat ng ebidensya. Ngayon na kanilang ginalit ang Wudang sect, siguradong isang madugong labanan ang magaganap sa lugar na iyon. Naisip ni Jeshan na ang bundok na ito ay tahanan na nila ni Seal. Kailangan niyang magtakda ng hangganan bago sila madamay sa gulo ng mga bandido. Biglang may narinig na tunog mula sa di kalayuan. Napalingon ang lalaking may bandana at pasiga na tinanong kung sino ang nagtatago roon. Nagsimula namang sumigaw ang dalawa pa, pinapalayas ang kung sino mang nagmamanman sa kanila. Nakapatong ang kanyang sibat sa likuran, napangiti si Jeshan at nagsalita, "Ganyan ba kayo makipag-usap sa isang nakatatanda?" Nagtaka ang mga bandido at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sa halip na sagutin sila, nagtanong si Jeshan, "Hindi ba dapat batiin ninyo ang inyong bagong kapitbahay?" Nagkaroon ng kumpiyansa ang lalaking may bandana at tinanong kung nasisiraan na ba ng bait ang matandang lalaki. Sinabi naman ng lalaking may mahabang buhok na malamang ay iniwan na ito ng kanyang mga anak at naligaw na lang sa bundok. Muli nilang tinawag na baliw ang matanda, na unti-unti nang naiinis sa kanilang pananalita. Nagsimulang magbanta ang lalaking may bandana, sinasabing kung gusto pa ng matanda na mamatay ng natural, mas mabuti pang umalis siya, dahil kanila ang bundok na iyon. Ngunit ngumiti lamang si Jeshan at sinabing, ang mga bundok ba ay may tunay na nagmamay-ari. Ang mga ito ay pag-aari ng kalikasan. Pagkatapos ay idinagdag niya, sabihin ninyo sa inyong pinuno na may isang matandang lalaki na nanirahan dito. Huwag na huwag kayong lalapit sa aking bahay, maliban na lang kung gusto ninyong makakita ng dugo. Sa sandaling iyon, nagpakita ang matanda ng isang nakakatakot na poster, na labis na nagpatakot sa mga bandido. Yumuko sila at nagsabing ipapaabot nila ang mensahe sa kanilang pinuno. Ngunit sa susunod na sandali, tumawa ang lalaking may bandana at tinanong, "Iyan ba ang gusto mong marinig?" Napangiti si Jeshan at sumagot, "Hindi naman." Alam na niya na hindi susunod ang mga bandido sa kanyang babala. Lalo silang nagalit at tinawag siyang baliw. "Nagbibiro lang ba tayo dito?" Galit na sigaw ng isa. Biglang sumugod ang lalaking may mahabang buhok, hawak ang kanyang espada at pasiga na sinabing ililibing niya mismo ang matanda roon, dahil sobrang mahal nito ang kalikasan. Ngunit hindi man lang gumalaw si Janan. Sa isip niya, alam niyang kailangan niyang ipakita sa kanila ang tunay na agwat ng kanilang lakas upang matiyak na hindi na sila lalapit sa kanyang bahay. Sa isang iglap, gamit lamang ang kanyang daliri, pinatama niya ito sa espada ng bandido.
Napalipad ang lalaki paatras at agad na nabasag ang kanyang espada sa isang hampas lang. Sa parehong sandali, sumugod na rin ang lalaking may bandana, tangan ang sariling espada. Gumawa ito ng isang patayong hiwa, tila tumama ng diretsyo sa leeg ng matanda. Sa labis na kumpiyansa, inakala ng lalaking may bandana na nataman niya ang matanda. Nagsimula na siyang magluksa, sinasabing, dapat sinunod mo na lang kami kanina. Ngunit sa kanyang pagkabigla, biglang nagsalita si Jeshan mula sa likuran niya, "Yan ba ang gusto mong sabihin sa simula pa lang?" Gulat na gulat ang bandido. Mabilis na itinaas ni Jeshan ang kanyang palad at ginamit ang ikaapat na galaw ng Lu Family's palm technique, rear lightning. Isang pagsabog ng chi ang bumagsak sa likuran ng lalaking may bandana, at nakaramdam ito ng matinding sakit. Napayuko ito, sumisigaw sa matinding paghihirap. Ngunit malamig lamang na tumingin si Jeshan at sinabing, "Tama na yang drama mo." At doon niya napagtanto na wala namang seryosong nangyari sa kanya. Naiinis, tumingin sa gilid ang bandido at muling sumugod na may hawak na espada. Ngunit biglang may naganap na pagsabog ng hangin sa likuran niya, lumikha ng butas sa isang punong malapit. Nagpatuloy ang pagsabog, nagdulot ng matinding pagkasira sa buong kagubatan. Sa isang iglap, naging isang malawak na bakanting lupa ang dating masukal na lugar matapos mabali sa kalahati ang lahat ng punong nakapalibot. Napatingin ang mga bandido kay Jeshan, na kalmadong nagsabi, "Bagaman gusto ko sanang turuan kayo ng tamang asal, palalampasan ko na muna ito, dahil unang beses pa lang nating magkita." Pagkatapos ay inutusan niya silang umalis. Ngunit may isang tinig na sumingit mula sa alikabok, "Ano ang ibig mong sabihin sa umalas?" Sa gitna ng lumulutang na alikabok, lumitaw ang isang nakakapangilabot na figura, isang dambuhalang kalbong lalaki. Napahinto ito sandali at tinanong kung nagkaroon ba ng pagguho ng lupa. Agad siyang nakilala ng lalaking may bandana bilang ang pangalawang pinuno ng mga bandido. Halos doble ang laki ng lalaki kumpara kay Jeshan, may isang matang nakapikit, at may dalang isang napakalaking palakol. Napansin ni Jeshan na hindi ito mukhang edukado, pero marunong kahit paano sa martial arts. Tinawag siyang "kawawang matanda" ng kalbong lalaki at tinanong ang kanyang mga tauhan kung nakikipagtalo lang ba sila sa isang matanda. Ngunit sa isang iglap, bumwelo ito at iwinasiwas ang kanyang dambuhalang palakol kay Jeshan, sinasabing sapat na ang isang mabilis na hiwa upang hatiin ito sa dalawa. Subalit sa isang kisap mata, nailegan ni Jeshan ang palakol at ginamit ang kanyang unang galaw sa Lu Family's palm technique, phrase-free destruction. Isang suntok ang kanyang ibinigay diretso sa ilalim ng baba ng kalbo, dahilan upang mabali ang kanyang leeg pabalik at paliparin siya sa ere. Bumagsak siya sa lupa ng malakas, lumapag sa malayo, na parang isang basurang itinapon. Napanganga ang tatlong bandido habang tinitingnan ang nangyari. Sa sindek, napamura ang isa sa kanila. Tumayo si Jeshan at malamig na nagsalita, "Hindi ko ba sinabi sa inyo na hindi ko kayo patotekasan sa pangalawang pagkakataon?" Matapos ang babalang iyon, iniutos niyang lumayas sila at huwag nang babalik. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding sakit sa ulo ang bumalik, mas masakit pa kaysa dati. Napasigaw siya sa hapdi. Ito ang pinakamasamang pagkakataon para ito umatake. Hindi niya kayang bumagsak doon. Kailangan niyang makabalik kay Seal, na naghihintay sa kanya sa bahay. Mabilis niyang kinuha ang isang pildores ng panunupil, suppression pill, at nilunok ito. Ngunit sa halip na guminhawa, ang sakit ay napalitan ng isang matinding pagdurusa, dulot ng lason sa kanyang katawan. Nakita ito ng mga bandido at natawa, iniisip nilang ito ay kabaliwan. Nang mapansin nilang hindi siya makagalaw, sinamantala nila ang pagkakataon. Sumugod sila upang tapusin siya. Pinagtulungan nila siyang sipain at bugbugin, sinisigawan habang sinusumpa. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang leeg, at isang milagro na hindi ito nabali. Patuloy nilang pinagtulungan si Jeshan habang sinasabi, "Hindi ka namin hahayaang mamatay ng madali. Paghihirapan mo ito." Dahan-daang pumikit ang mga mata ng matanda, ngunit sa kanyang isipan, isang imahe ang lumitaw, si Seal, naghihintay sa kanya, mag-isa sa kanilang bahay. Kung mamamatay siya roon, sino ang magpoprotekta sa kanyang apo? Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ngunit sa susunod na sandali, isang tinig ang kanyang narinig. Ito ba ang matandang sinasabi nila? Sumagot ang isa pang tinig, "Oo, siya nga."
Mukhang napahamak siya, kaya naisipan naming turuan siya ng leksyon. Nang damilat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pulang buhok na lalaki, sinampal ang mukha ng lalaking may bandana. Nagulat ang mas maliit na bandido. Bakit mo ginawa yun? Tanong niya, pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Ngunit muling itinaas ng pulang buhok na lalaki ang kanyang kamay, sinampal siya muli, at malamig na tinanong, tanga ka ba? Paano mo nagawang itali ang matanda habang gising pa siya? Samantala, unti-unting bumalik ang ulirat ni Jeshan. Gaano na ba katagal siyang nawalan ng malay? Si Sil ay naghihintay sa kanya, mag-isa sa kanilang tahanan. Napansin ng pulang buhok na lalaki na nagising na siya at ngumiti, mukhang bumalik na ang diwa ng matandang ito. Ang matanda ay walang imek, ngunit nagtaka siya kung ito nga ang leader ng mga bandido. Lumapit ang lalaki sa matanda at sinabing napakabastos ng kanyang mga tauhan sa kanya, tinatawag siyang elder. Ang tanging iniisip ng matanda ay kung bakit hindi siya pinatay ng lalaki, at inamin nito na hindi maganda ang ginawa ng kanyang mga tauhan. Ang lalaking may pulang buhok ay humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang mga tauhan, ngunit ang bida ay nanatiling tahimik, sa isipan ay itinuring niya ang lalaki bilang isang despicable. Sa kanyang isipan, alam na niya kung ano ang balak ng lalaki. Si Zion Shin ay ayaw makipagtulungan sa mga bandido. Kailangan niyang bumalik sa kanyang apo sa lalong madaling panahon, ngunit siya ay lubusan na nakagapos at hindi makawala sa mga tanikala. Muli, humingi ng paumanhin ang lalaking may pulang buhok, at sumagot ang matanda na kung tunay siyang nagsisi, pakawalan muna siya. Tila sinsero ang lalaki at sumigaw sa kanyang tauhan na dalhin agad ang susi upang palayain ang matanda. Ang lalaking may bandana ay nagreklamo, ngunit dinala niya ang susi. Kinuha ng lalaking may pulang buhok ang susi at sinabing aalisin muna niya ang mga tanikala sa katawan ng matanda, at pagkatapos ay bubuksan ang mga posas na nakatali sa poste. Hiniling niya sa matanda na kumalma, ngunit nang maalis ang mga tanikala, sinipa ni Jianin ang lalaki, na nagpaikli nito sa hangin. Napagtanto ng lalaki ang lakas ng matanda at inamin niya na inaasahan niyang may malaking internal chi ang elder. Nagawa ni Jeshan na bunutin ang poste mula sa lupa at sinugod ang lalaking may pulang buhok, ngunit ang kalbong lalaki ay lumundag pasulong at hinampas ng palakol ang matanda. Sinamantala ni Jeshan ang pagkakataon at nakawala sa kanyang mga tanikala, at sinipa rin ang kalbong lalaki, na nagpaikli rin ito sa hangin. Nagpatuloy si Jeshan, lumapit sa malaking lalaki na nahuhulog sa lupa at sinipa ng malakas ang mukha nito. Ginamit ang mukha ng kalbong lalaki bilang isang springboard upang tumalon palayo at makatakas sa mga bandido. Sumigaw ang malaking lalaki na patayin nila ito, at mula sa itaas, nakita ng matanda na may ilang mga bandido sa lupa na naghihintay lamang na siya ay lumapag upang salakayin. May sumigaw na gamitin ng mga archer ang kanilang mga pana upang ibagsak siya, at sumunod sila. Mahirap para sa bida na iwasan ang lahat ng mga palaso na papunta sa kanya, at handa na siyang mawalan ng kahit isang braso sa laban na ito. Nakatutok na ng mga archer ang matanda nang may sumigaw na huwag siyang barilin. Ito ang lalaking may pulang buhok, na nagsasabing hayaan siyang umalis. Habang nasa hangin, nagawa ni Jeshan na lampasan ang mga pader ng kampo ng mga bandido at lumapag sa lupa, nagsimula siyang tumakas. Iniisip niya ang kanyang apo at sinabing papauwi na siya. Humanga ang lalaking may pulang buhok sa nakita niya. Si Jeshan ay tunay na isang master. Lumapit ang kalbong lalaki sa leader at nagtanong kung bakit niya pinakawalan ito. Binanggit na may ilan sa kanilang mga tauhan ang nawala sa bundok at naniniwala siya na ito ay gawa ng matanda. Ngunit pinutol siya ng leader, sinabing sinusubukan niyang ayusin ang gulo na kanilang ginawa. Ang kapalaran ng Black Blade Mountain ay nakasalalay sa matandang iyon. Alam ng lalaking iyon ang isang bagay na hindi natin alam, dagdag niya. Pagdating sa bahay, sumigaw ang matanda para sa kanyang apo, inaanunsyo na siya ay nakabalik na. Tiningnan niya ang paligid, sinisikap na malaman kung may mga hayop na sumalakay sa bahay o nakapinsala kay Sil, at sumigaw siya ng pangalan nito, hinihiling na sumagot ito. Tumakbo si Sil papunta sa kanya, at napansin ng matanda ang kanyang presensya at nagmamadaling yakapin at aliwin ito, sinasabing siya ay bumalik na. Naniniwala siyang nag-iisa at natakot ito sa buong panahon, humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi na niya ito iiwan mag-isa muli. Sinabi niya sa kanyang apo na tumigil sa pag-ungol, ngunit may hawak pala itong palaka.
Pinuri niya ang talento nito sa paghuli ng poloka, at tinanong kung gutom na ito. Sinabi niyang maghintay sandali, ngunit bigla siyang tumigil sa pagsasalita dahil may napansin siyang nakakabahala. Inilagay niya ang kanyang apo sa likuran niya. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinabi ng matanda, akala ko ba't sinuot ko na ang mga ito upang hindi sila lumapit? Naparito ba sila upang wakasan ang kanilang mga buhay? Marahil. Ang mga lalaki ay lumuhad sa harap ng dalawa, humihingi ng kapatawaran sa abala na kanilang nagawa, na nag-iwan sa bida na naguguluhan. Iniisip niya na wala siyang oras o pagnanais na harapin ang mga bandidong ito. Ang matanda ay simpleng sumagot na naiintindihan niya at sinabihan silang umalis. Lumitaw ang lalaking may pulang buhok at sinabing naroon siya upang ibalik ang kanyang sibat. Tila napakahalaga nito sa kanya, ngunit nahulog ito nang siya ay mahimatay sa sakit. Binanggit niya na ang pamumuhay sa bundok kasama ang isang sanggol ay magiging mahirap at iminungkahi na makabubuti para sa kanila na maging magkapitbahay na tumutulong sa isa't isa. Sumagot si Jeshan sa pamamagitan ng pagtatanong kung sa palagay ba niya ay hindi alam ng matanda ang kanilang murang mga panlilinlang. Alam niya na ginulo ng mga bandido ang mga miyembro ng Wooden Sect, kaya ang kanilang kapalaran ay natatakda na, tulad ng isang kandila na nasusunog sa hangin. Marahil ay nais nilang gamitin ang matanda upang protektahan sila kapag inatake ng Wood Sect. Nang marinig ito, kinabahan ang lalaking may pulang buhok, at sinabi ng matanda na kung ayaw niya ng gulo sa kanya, mas mabuting umalis siya kaagad. Naiintindihan, humingi ng paumanhin ang lalaking may pulang buhok kung siya ay bastos at sinabi na kung kailangan ng matanda ng anuman, maaari siyang makipag-ugnayan sa kanila sa kanilang tagwan anumang oras. Bilang karagdagang tanda ng paghingi ng tawad, nag-iwan siya ng isang sako sa lupa bilang regalo at pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang mga kasamahan. Nagdududa pa rin ang matanda sa nilalaman ng sako, ngunit si Se ay sumisid na sa loob nito upang makita kung ano ang nasa loob. Hinayla siya ni Jeshan palabas ng sako, nagtataka kung ano kaya ang nasa loob. Ngunit ang batang babae ay may hawak na isang malaking ahas. Sinugod ng ahas ang dalawa. Ngunit mas mabilis kumilos ang matanda at neutralisahin ito. Galit na galit siya na nag-iwan sila ng ahas sa sako upang atakihin sila, ngunit tila hindi naman napinsala si Se. Sa kabaligtaran, masaya itong naglalaro, tumatakbo sa paligid. Gayunpaman, nag-iwan sila ng maraming pagkain sa loob ng sako para kainin nila, kaya hindi naman sila ganap na masama. Nagpatuloy ang gabi at kinain na ng dalawa ang hapunan. Busog na busog ang MC at ang kanyang apo sa pagkain ng napakarami. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang huli silang kumain ng ganito kabuti. Isang napakagandang pakiramdam ito, ngunit hindi pa oras para magpahinga. Nagsimula siyang tumayo, alam niya na hindi niya mahuhulaan kung kailan maaaring magkaroon ng panibagong pag-atake ng nerbiyos, kaya kailangan niyang magsanay habang may oras pa siya. Kailangan niyang maabot ang kinakailangang dami ng chi upang magamit ang body reconstruction technique, at kailangang mangyari ito sa lalong madaling panahon, anuman ang maging kapalit. Kaya niya ito dahil ang kanyang pangunahing layunin ay protektahan si Se at maghiganti para sa kanyang pamilya. Patuloy na nag-iipon ng chi sa kanyang katawan habang siya ay nagme-meditate. Pagkatapos ng kanyang pagmameditate, napansin niya na si Se ay nasa parehong posisyon tulad niya, bagaman sarado pa rin ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng bahagya nang makita na ginagaya lang siya ng bata, ngunit napagtanto na mas mabuting simulang turuan siya ng martial arts, lalo na sa paggamit ng kanyang kakayahang gayahin ang mga galaw sa murang edad. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ng maliit na babae at sinimulang ilipat ang kanyang chi sa kanya upang tulungan siya sa pagsasanay, kahit na natutulog ang bata. Habang nakaupo, napansin ni Jeshan na may iba sa kanya. Ang kanyang mga daluyan ng dugo ay walang madilim na enerhiya na humahadlang sa kanyang chi, na nagpapahintulot sa enerhiya na dumaloy ng malaya sa kanyang katawan. Ito ay nagulat sa kanya dahil nangangahulugan ito na ang bilis kung saan siya nag-iipon ng chi ay 12-12 ng beses na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong tao, na makabuluhang nagpapabilis sa kanyang lakas sa martial arts. Ito ay walang iba kundi ang potensyal na kapangyarihan ng isang malusog at immortal na katawan.
Napagtanto niya ito at nagtaka kung dapat na niyang simulan ang pagpapalabas ng mas maraming potensyal mula sa kanya. Ang proseso ng pag-iipon ng chi ay medyo komplikado, ngunit ang paglilipat ng kanyang chi sa kanya ay mas madali, at maaari siyang sumipsip ng napakalaking halaga ng chi. Nag-iipon siya ng kabuoang 20 beses na mas maraming enerhiya kaysa sa karaniwang naiipon sa pamamagitan ng isang celestial cycle. Lahat ng ito ay habang natutulog pa siya. Naisip ni Zinan na mas mabuting itigil na muna para sa gabing iyon. Sapat na ang napakalaking halaga ng enerhiya na kanyang nasipsip.